Naku po mga kababayan, ex-BIR Commissioner, kumanta na. Naku po, katotohanan nilabas na absuelto na si VP Sara. Naku po mga kababayan, yan ang ating alamin ngayon. Iyato. Good morning po, Atty. Nares. Good morning rin po sa inyo at sa mga nakikinig ko sa inyo at nanonood. Salamat po. Salamat po sa pagkakataon mo, Atty. Nares, na maabala ka namin dahil sabi nga namin, pagdating po sa issue ng BIR, walang iba tayong dapat nakausapin kundi ang dating commissioner ng BIR. So, Atty. Nares, may nakikita ka po bang dahilan para ika ngay hindi na buksan itong mahiwaga bang may tuturing o kontrobersyal na BIR boxes sa impeachment proceeding ng Kamara, Atty. Nares? Sa National Internal Revenue Code, may section 270 tayo na pinagbabawal na magbigay ng informasyon tungkol sa income tax return ng mga informasyon tungkol sa any taxpayer. Maliban lang kung merong papasok kayo sa exception, sa section 71. Sa section 71, ang exception is kung pinayagan kayo ng Presidente ng Pilipinas, Pangulo ng Pilipinas na ibigay. Pangalawa, kung ito ay... Naku po mga kababayan, Kaya pala talaga si Atty. Manscarpio mga kababayan ay naghain na ng reklamo mga kababayan laban dito. Kina Kong Luistro kabayan, AMLA at yung iba pa. Talagang yung pinagagawa nila mga kababayan ay naku po. Hindi nakasang-ayon sa batas natin kabayan, Diba? Kung ginawa nila yun mga kababayan na may abiso sa Pangulo ay pwede pala yun kabayan, Pero wala Di po ba mga kababayan? Kaya, naku po, talagang malalagot sila ngayon kabayan. Diba? Buti na lang at yung box na dala-dala ng BIR mga kababayan ay di binuksan, Tila may nakapagsabi na, naku po, pag binuksan mga kababayan ay naku po, paniguradong lagot na kabayan. Di po ba? Pambihira talaga ito. Pakinggan pa natin mga kababayan si Atty. Kim Hinares. Hinihingi ng isang foreign country dahil sa exchange of information. Pangatlo, dahil may requirement na maglista ng mga top taxpayer. O kaya dahil sa Section 66 na sinasabi na hinihingi ng Kongreso in age of legislation at kailangan ibigay sa executive session. Based on sa provision ng tax code, wala akong exception na pwede kayong magbigay ng information, dahil yung hindi naman ito in aid of legislation, kasi impeachment ito at hindi rin naka-executive session. The only way na pwede yung i-release is kung humingi ko tayo ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas. Pero ang tanong kabayan, humingi ba po sila ng abiso? Di ba? Wala. Baka ngayong next hearing nila mga kababayan, may abiso na yung Pangulong Bongbong. Di ba? Baka bigla na lang may abiso. At sabihin na naman nila mga kababayan na noon pa may abiso na yung Pangulo. Baka mga kababayan, dahil alam naman natin na ang galing nilang lumusot, di ba? Ika nga, bend the law, di ba? Pambihira mga kababayan, Di ba? Grabe. Alright. So kung halimbawa palang binuksan nung nakaraang proceeding, mukhang may sasabi, tama po ba? May magkakaroon ng paglabag. Problema? Kung binuksan, actually, ngayon pa lang parang meron na rin problema Kasi sabi niya, hindi kayo pwede. Po mga kababayan. Nako. Tingnan niyo mga kababayan, di ba? Dinala pa nila dyan. Tapos may paperma-perma pa. Tapos sinelyuhan pa. Kuno mga kababayan. Sabi dito ni Atty. Kim Hinares, dating BIR Commissioner to mga kababayan, na ako po, dito pa lang ay lagot na. Di ba? Pambihira, kabayan. Hindi magbigay. Hindi ba dinala nyo, tapos iniwan nyo? Hindi ba
Parang binigay nyo na. Mm. So, Tama. di ba parang, ibig sabihin hindi consistent, no? Kung ang theory nyo is hindi nyo pwedeng ibigay dahil wala sa exception, Return. bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? Mm. Pero mukhang ang security naman na ginawa is nilagyan ng tape at pinirmahan po ng mga taga-BIR. Ibig sabihin, hindi mabubuksan at kung bubuksan man, makikita Oo. na binuksan. Secured, ika Oo, nga. secured, ika nga. Wala pa rin yan mga kababayan, di ba? Kahit pinaramahan sinelyuhan. Ang daling anuhin yan mga kababayan. Di po ba? Yung mali dito ng BIR mga kababayan is iniwan Di ba? Iniwan nila dyan mga kababayan. Di ba? Ito po ba yan, Pero- Tony Henares? Pero, Pero para sa akin, di ba ho, kung naniniwala kayo na hindi pwede, bakit nyo dinala at bakit nyo Ayun. iniwan? yun lang So, kabayan. ibig sabihin, nag-decision kayo na Oo. kayo yun may poder at may hawak ng mga impormasyon, di ba? Right? Kung naniniwala kayo na hindi pwede, in the first place, bakit nyo dinala? At pagkatapos nun, bakit nyo pa iniwan? Yun. Di ba? Parang binigay nyo yung responsibilidad sa ibang tao. Samantala, kayo yun may responsibilidad. Yun, opo. Sa makatwid, Attorney Kim, tama ba sa pagkakaintindi namin na mukhang nagkaroon ang BIR dito ng problema? Kasi sila mismo nagdala, di ba? Tama ko ba? Mm. Para sa akin, hindi ho kasi consistent, di ba? Na, kasi sinasabi nyo, hindi naman pwede. Kasi first, di ba, parang ganito lang yan binigay sa inyo lahat na impormasyon, di ba, kayo ho dapat mag-evaluate. Pwede ba yan o hindi? Kung sa tingin nyo hindi pwede, dapat hindi nyo ginawa, di ba? Yun. Sisimplihan ko lang, Ikaw. Attorney Kim Henares, with your indulgence. Halimbawa, meron akong Ayun na. confidential letter. Yan. Ibinigay ko kay Drew. Sa akin. Binigay sa akin. Pero sabi ko sa kanya, Drew, ano man ang mangyari, huwag mong bubuksan at babasahin ang laman yan. Ganun po ba ang nangyari, ma'am? Parang gano'n, di ba? Parang ginawaan mo, di ba? Parang sinabi mo sa isang tao, may sasabihin ako sa'yo, sikreto Secret. natin ito, hindi mo pwedeng sabihin. Parang confidential. invitation na binigay mo, di ba? Diyan nag-uumpisa ang Apo, chismis. Yun, chismis dyan, nag-umpisa mga kababayan. Naku po, pambihira mga kababayan. Tapos sila mga kababayan, di ba, habang ginagawa yan ng BIR, dinala dyan, ay naku po. Di ba, tila ba'y excited sila mga kababayan na buksan. Di ba, happy mga kababayan. Di ba, kasi dyan na raw po malalaman ang katotohanan. Di ba? Pambira talaga ito sila mga kababayan. No? Tapos, yun pala, sumatotal, itong pinagagawa nila, ay nako po, labag pala sa batas mga kababayan. Yun lang. Diyan nag-uumpisa ang chismis. Itong Kaya parang hinagawang chismis. iniimbitahan kita sa kasal ko pero huwag kang pupunta. Ganun ba yan? Parang hirap naman nun. Pero, opo, Attorney Kim, dahil, tama no, mamaya, mag-file si Attorney si Attorney Mans. Mans Carpio ng kakasuhan itong Sumatotal mga kababayan, no? Nag-file na nga mga kababayan, no? Di ba? Si Atty. Mans Carpio. Kaya tama lang yung ginagawa nila mga kababayan. Di ba? ilang mga miyembro ng Kamara, ng AMLAC, ng BIR. BIR. Yun ho ba ay kumbaga tama lang ho naman ba ang kanyang ginawa? Para kasi, kumbaga, pangalagaan, ika nga, bakit nyo dinivulge? Bakit kasi napubliko ninyo yung aming mga transaksyon, yung mga Correct, records correct, na yan? So, Attorney Kim, tama lang ho yung ginawa ng Attorney Mans Carpio na talagang kasuhan. Alam nyo, karapatan ho ng kahit sinong tao na questionin, no? Tama. Ang aksyon ng ibang tao. Ngayon, whether Tama. under sa batas, if may basis siya or hindi, yun, subject na ho yan sa pagdilitis, no? Ang pagkaalam ko, ang demanda ho, sabi niya, ididemanda niya for divulging the bank, for violation of the bank secrecy law. Hindi naman ho, kung violation for the bank secrecy law, hindi naman ho ito kasama, no? Kasi hindi naman ito tungkol sa bangko, no? Ngayon, Data Parang- Privacy Act ang isa sa Data mga Privacy binabanggit Act ang binabanggit niya, Saka Attorney Mans Anti-Money Carpio. Laundering Act. Parang ganito yun, no? Bakit to, kailangan ginawang
nagkaroon ng isang problema na hindi naman ho dapat nagka-problema. Naku, Diba? Kasi kung tama. hindi ho iniwan at walang Yun. dinala, kasi yan yung nasa batas, Walang hindi, problema. wala sana akong problema. No? Saka, at the same time, yung extreme, kung talagang gugustuhin, napakasimple ho yan. No? Opo. Humingi ho ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas na ibigay. So kung binigyan kayo ng permiso, di tapos Okay. ho yung problema. Yun. Ganun pala lang. So yun ang finale, ika nga, no? Assuming na nga na may permiso na po mula po sa Pangulo. So sila, Okay na yun, Attorney sila po ba Henares? ay absuelto na sa anumang mga pananagutan sa batas, Attorney? First, nangyari na yung violation. Para sa akin, no, parang nangyari na yung violation. Tama. So, di ba, parang Kasi po mga kababayan, di ba, baka sabihin nila na meron ng abiso yung Pangulo mga kababayan, di ba? Kasi alam naman natin, di ba, sila mga kababayan. Yun, mga kababayan. Tingnan natin kung anong sagot or pakinggan natin kung anong sagot dito ni Atty. Kim mga kababayan ha. may, Ang late nakommit, na. may Late na nangyari parang, ng mali. May nangyari no? ng mali, So, kabayan. ang issue ngayon is para pwede mong buksan at makita, kailangan mo humingi ng permiso sa Pangulo. Pero ang next na tanong, yung act na pagdadala at pag-iiwan, may violation na ba ho yan? Ayan. Andun talaga. So yan ngayon yung Ako next na po. kung hindi yung iniwan at hindi dinala at hindi iniwan, wala ko tayong pag-uusapan kasi wala naman nung nangyaring violation. Nagutos yan at the Nako po mga kababayan, no? Kasi siyempre mga kababayan, paglabas ng report na yan, nabuksan na yung box mga kababayan at yung resulta ay nako po. Tila ba'y nakakagulat para kay BP Sara? Panigurado mga kababayan, yung sabay ng Pilipino at mismo si BP Sara, mag-iisip ng masama kabayan. Di ba? Na baka binuksan na nila at nilagyan ng ano-ano dyan. Di ba mga kababayan? Kaya yung sinabi dito ni Atty. Kim ay nako po, dito sila tila ba nagkamali mga kababayan kasi iniwan yung box. Di ba? Iniwan mga kababayan So ano ngayon? Di ba? Makakapag-isip ka talaga ng masama. Kung ano man ang resulta or lalabas or makita dyan sa box na yan kabayan. first place. Aba, ewan ko. So parang ang nangyari, tama rin ang naging desisyon ng Justice Committee na wag talagang buksan. Oo, kasi mukhang talagang nakita nilang mukhang may sasabit Oo. Diba? Anyway, hindi pala kasama ang BIR sa Hindi kakasuhan. kasama. BSP pala to, BSP tsaka yun, AMLAC, BSP. at tsaka yung mga taga-House Justice Committee. Pag lilinaw lamang. Anyway, Atty. Kim, Tama. hindi ka ba, kumbagay, naimbitahan o wala ka ba natanggap na investigasyon para dito sa Investigasyon, oo. pagdinig na ito at mga proseso na ito ng Kamara na may kaugnayan sa impeachment? Dahil isa kang dating pinuno ng Bureau of Internal Revenue, Atty. Correct. Wala naman ho yata akong dapat kaya nyo lang naman ako ini-interview dahil yun nga na nagka-problema, no? Pero sa totoo lang, at this point in time, di ba parang ang kailangan lang namin nila facts, no? Yes, Hindi actually. naman, hindi naman siguro expert or whatever opinion, no? So kung facts, wala naman akong facts na pwedeng i-contribute, no? Kasi wala ako sa gobyerno or wala ako sa isang posisyon na may hawak ng mga facts na pwede nilang gawing basihan para magdesisyon kung i-impeach man nila o hindi ang Vice Presidente. Opo, kung meron pong mga kasi tama ba yung mga bank transactions since 2010? 2010, no? Hindi ako sigurado. Although yun ang lumabas sa Nung mayor pa siya. nung mayor pa siya. Si VP. Oo. Yun yung sinasabing hindi na dapat isama dahil hindi naman impeachable offense. Oo. Diba? Anyway. Yun Tama. kasi talagang mahaba-haba pa yung So talagang may mali. Henares, i-educate nyo na nga lang po kami. box na yan ang talaga May mali. Kung halimbawa man kagaya nito, may mga pagkakataon po na ikangay na halungkat ang SALE, na halungkat yung tax records. So, pwede talaga na mahalungkat ito maliban base doon sa saklaw ng binabanggit yung mga exemptions kanina. Pero kung labas sa mga ganong exemption at labas doon sa mga ganong binanggit ninyo na kondisyon, bawal. Tama po. Bawal. Yeah, in relation to sa mga information tungkol sa buwis, no, bawal ipalabas yan maliban lang dun sa mga exception na sinabi ko, no, na nasa batas. Alright. Tama rin lang pala yung ginawa ng mga
Paano assuming naman pag nabuksan naman po sa Pero banggit naman sa executive session daw, parang executive session, pinaplano nila Attorney Wednesday. Henares Sa Wednesday Wala hong baksihan para buksan kasi may dalawang condition yan, no? In aid of legislation and in executive session. Po. Ang impeachment proceeding, hindi naman ho yan in aid of legislation kasi wala naman ho kayong gagawing batas, no? Tama. Wala kayong ipropose na bill. So, ang next na tanong is, kung binviolate nyo yan, admissible as evidence ba ho yan, no? Dahil parang, di ba, parang fruit of poison tree, no? Kunyari, wiretapping, bawal. So hindi mo pwedeng ibigay yung testimony na nakuha mo sa illegal wiretapping. In the same way, kung ikaw ngayon gagamitin mo yan as evidence in violation of those provision, admissible ba yan as evidence? No? Yun ngayon yung problema. So next na tanong, kung as of now, hindi siya inadmissible. No? At tapos kung binuksan nyo at hindi inadmissible, so makukure ba yan in the future? No? Kung gusto nyo, kung kailangan gamitin, after the fact, kung kumuha ka ng permiso ng Pangulo, makukure ba ho nun permission nun Pangulo nun sa violation na nagawa? No? So, nag-create tayo ng maraming legal problems. So, samantalang lang yung legal problem na yan. Naku yeah, po. samantalang kung talagang gusto ang tamang proseso is humingi muna kayo ng permiso sa Pangulo bago nyo buksan at gamitin. Alright. Ano man? Naku po mga kababayan, klarong-klaro na yun ha. Naku po, yung pinagagawa nila dyan sa kamera. Na tuwang-tuwa pa naman sila mga kababayan, no? Tila ba'y excited na excited. Di po ba mga kababayan, di ba habang nagpepermahan sila ay nagtatawanan pa? Di ba? Dahil nandyan na raw yung ebidensya mga kababayan. Pambira, no? Lalo talaga finish na mga kababayan. Naku po. Kaya itong susunod na ating tatalakayin mga kababayan ay, naku po, to. Sinabi ng isang Ateneo professor mga kababayan na absuelto si BP Sara sa ikayang impeachment pagdating dun sa Senado mga kababayan. Naku po, eto, pakinggan natin si Kaeli Saludar mga kababayan. Isa pong political analyst at professor mula po sa Ateneo de Manila University ang nagsasabi na 11 hanggang 12 senators ang boboto para ma-dismiss yung kasong impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Nako, yun At lang. ito ay ayon sa pag-aanalisa ni Professor Arjan Aguirre ng Ateneo. At ayon po sa kanya ay base nga ho ngayon sa struktura yan po sa Senado ay talagang nakalalamang po ang mga taga-suporta o kaalyado ni BP Sara Duterte na siya po ay na-dismiss po yung kanyang kaso dyan po sa Senado. Kasi Kaya pala mga kababayan, no, na itong si Ping Lacson kahapon ay naglabas ng kanyang saloobin na yun raw pong mga senador na tila ba'y bias sa kay BP na Sara mga kababayan ay maghinay-hinay na raw po. Huwag raw po magpapahalata. Kailangan raw po neutral. Walang kinikilingan. Kaya pala mga kababayan, no, kasi alam nila na pagdating dito sa Senado ay naku po, absuelto na pala talaga si BP Sara mga kababayan. base po sa ating umiiral na 1987 Constitution ay kinakailangan po 2/3 ng boto para po sa conviction or para matanggal po sa pwesto itong si BP Sara Duterte. At nangangahulugan dyan na yung 2/3 ng 24 senators kinakailangan ay 16 votes Nako. o 16. Yes. At ngayon 15 lang po sila. Yung sa majority kulang pa ho ng isa. Paano sila makakapag-recruit dyan po sa ang solid ho 9. Siyam po yung nasa minority block. Solid po ito. Siyam po ito. At pero yung sa majority
hindi solid ho yun na talagang sila po ay magsusulong Correct. para mapatalsik si VP Sara Duterte. Mm. So ito, panoorin niyo ho mga kababayan, itong si Professor Arjun Aguirre at sa kanya mga sinasabi na 11 to 12 senators ang inaasahan na boboto para ma-dismiss itong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Panoorin po natin. Yes po. So yeah, actually, this is something that we should, expect on the part of the current Senate President. Tito Soto, has been very vocal that he will, try his best to follow the Constitution as regards, activating the impeachment trial as soon as they receive the Forthwith. complaints from their counterpart in the House. Now, what I am looking at actually are the other colleagues because as it stands, again, the Duterte bloc has currently 9 or 10 with them. Tama. And even though some of the colleagues in the majority are considered to be part of the voting bloc of the majority, we can expect also that some of these people will try to side with the minority. So I'm actually expecting 12 or 11 senators who will dismiss this case. That's why to me the discussions in the House will be crucial in influencing also the perception of these senators. And so far we are seeing positive developments as regards the documents as well as new information coming from various institutions. So I'm very sure that in the coming weeks some of our senators will be rethinking about their perception of the current issues regarding the impeachment of the Vice President. Ayan po ang pahayag ni Professor Arjun Aguirre at na kung saan sabi niya 11 to 12 senators ang inaasahan na magsusulong para ma-dismiss itong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Kaya naman ho ngayon talagang ang ginagawa nga sa kanya kasi di ba sa nauna nating episode may computation di ba si Senator Rodante Marcoleta at yung kanyang binabanggit na kung saan ay yung 15 na yan na nasa miyembro po ng mayorya na pinangungunahan ni Senator Tito Soto at Ping Lacson, baka mabawasan pa yan. So, malabo sila makapagsulong para makonbiko itong si VP Sara. Di po ba? Kasi may mga taga Mindanao dyan, may kapatid din sa minorya. So, malabo. Bagamat sabihin natin sa minority block, baka takutin daw at merong mga kaso, pwedeng hindi bumoto o baka siguro kahit kung mag-a-abstain, baliwala ho mga kababayan Kasi nasa saligang bataso 1987 Constitution, kailangan 16 votes para Nako. matanggal sa pwesto. Nako. So ito, balikan nun natin, sabi nga ho ni Professor Aguirre, kaya ngayon ay, so 11 to 12 senators ang inaasahan ng boboto. Kaya ang ginagawa ho ngayon ng dyan po sa House of Representatives, talagang ini-stretch ho nila. Pinapahaba nila na sa layuning Tama. mabago po yung persepsyon ng publiko at siyempre yung mga senador ay mahikayat na pumabor dito po sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Kasi ganun po ang ginagawa ho talaga diyan po sa House of Representatives kasi ang sinasabi ngayon, alam kasi ng mga kongresista na wala silang kapanapanalo diyan po sa Senado. Pero sa huli, siyempre talagang numbers game po yan kasi hindi naman to purong judicial o kung ano man, di ba? Ito po ay politika di ba? Impeachment. Di po ba? Kaya yung mga politiko ang boboto. At siyempre kapag politiko, marami po mga ikinukonsidera. Lahat dahil sa kapag naging hindi maingat ang isang senador sa pagpasya dito po sa impeachment na ito ay maaring ito po ang kanyang maging katapusan ng karera sa politika bilang senador. Kaya mag-iingat po ang mga yan. At ito, realidad ho mga kababayan at ako bilang isang komentarista at mamahayag, ang titignan ho dyan hindi yung
yung ebidensya. O, di po ba? Yung makukuhang suporta ng bawat senador Tama. sa kanila. Tama. Lalo na po yung Tama, mga kabayan. re-electionists. Tama. Di ba? Kaya nga, nako, ito, taga Mindanao to si VP Sara. Nako, maraming mga boto ito. Na kapag ako ay nagpasya na ipa-impeach at mapatanggal sa pwesto, tanggalin ko na. Tanggalin mo na. Siguradong wala ka na. Wala kang maasahang boto dyan sa Mindanao. Correct, So kabayan. kung ikaw ay tatakbong senador, naku, malaki-laki ho ito. O, di po, malaking kakulangan sa boto at malamang matalo. Di po ba? So, yan po ang isa sa mga ikinukonsidera. Bagamat ang isa ho sa talagang sinisikap po ngayon ng mga kongresista, lalo't kasi talagang gusto nila na mapatalsik si VP Sara. Marami pong contractor ho dyan At maraming involved sa mga sinasabing di umano'y pagdi-deliver ng mali-maletang kwarta. Nako, O, di po yun ba? lang, kabayan. At siyempre sa kabuuan, sa panig po ng administrasyon, kasi talagang kinatatakutan ho nila si VP Sara kapag napwesto, naupo, ay talagang marami ho ang makukulong. Mga kababayan. Ako bilang isang taxpayer, ang gusto ko makulong po yung mga nagnakaw Correct. sa kaban po ng bayan. Correct. Correct. Ito hong mga nagkamal ng sangkaterbang salapi na pera ng taong bayan, dapat po silang makulong. Mhm. Kasi kapag hindi ho na ipakulong yan, mga yan, talagang hahaba ng haba, tapos yung kanilang mga kaanak, kapamilya, ganun din po ang gagawin dahil sila po ang magmamana sa mga posisyon sa politika. Kaya ang maganda matuldukan na ho ito at maipakulong ito hong mga nagnakaw. Kasi sa ngayon, ang nakikita ko lang ang pwedeng gumawa rito ay itong si VP Sara. Sigurado ho yan mula sa Pangulo, lahat po walang sisinuhin. Kasi talagang ngayon base sa mga aligasyon meron pong mga ebidensya. Di po ba na kung saan ay talagang nagnakaw po. Kaya lang ngayon hindi po maipursige yung ganyang mga investigasyon kasi yung magpapaimbestiga inaakusahan din na nagnakaw at nakinabang sa pera ng taong bayan. So malabo talaga. Di po ba? Kaya ang maganda, ito kung si VP Sara, yan po ang tutuldok. Tama. Kasi para maubos na ho, hindi man, siguro tingin ko hindi naman maubos. Malaki ang may bawas, lalo na po yung mga malalaking buaya. Tama. Dito po sa ating pamahalaan. Correct. So dito balikan ho natin. Sa minority block siyempre yan po yung pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano na ito re-electionist ito. Itong si Chis Escudero. Dalawa na. Villanueva, Tatlo na. Jigo Estrada, Marcoleta, Robin. Bongo. Bato de la Rosa, Robin Padilla, at Amy Marcos. So, siyam po sila. Yan po ang sinasabing opposition block. Diyan po Tama. sa Senado. So, siyam. Base po sa ating Constitution, 9 votes lang ay pwede nang harangin ang impeachment. Kasi pag 9 kayo, ibig sabihin, hindi na makaka-16. Yung para ma-remove, matanggal sa pwesto, ito pong si VP Sara Duterte. So, napakalabo na. Tapos, sabihin natin na may mga pending na kaso rito na sinasabi, sinasangkot sa flood control, itong si Escudero, Villanueva at Estrada. So maaaring kung siyam mo sila, Anim na mabuhat lang. magiging 6 na lang. Yes, 6 na lang, kabayan. So delikado, sasabihin. Pero kung 6 na lang sila sa minorya at yung 3 natakot, sa majority mga kababayan, taga Mindanao, Migsubiri. Yes. Yun Sherwin Gatchalian, Tama. yan po ay graduating na, hindi na re-electionist. Pero, siyempre, babasahin nila mabuti dahil sa yung buong pamilya nila nasa politika mga kababayan, di po ba? Pag hindi makabalik dahil sa yung buong botong May pa po mga kababayan, yung magkapatid na bilyar. Di ba? Alam naman natin na yung bunsong kapatid ni bilyar mga kababayan, ay di ba? Inendorso yun ni VP Sara mga kababayan. Syempre panigurado. Diba? Tapos yung mga bilyar, kinasuhan pa ngayon mga kababayan, ay nako, paniguradong magduduterte yan. Mindanao, di po ba? Tapos ay sa majority rin si Senator Pia Cayetano
Meron pa kay Pia Na Cayetano ang mga kanyang kababayan. kapatid ay re-electionist, si Alan Cayetano. So, titimbang ho yan dahil sa baka pag bumoto siya ng pabor para matanggal si VP Sara, ay gumante dito Damay. kay Alan Peter Cayetano. Damay si Cayetano kabayan. Tatlo. So, mababalik din ho. Tapos meron pa si Mark Villar. na Mark electionist. Villar. Tapos yung kapatid niya, si Camille Villar. Camille. Na Camille pala di mga umano kababayan. sinasabi nga, yung dalawang magkapatid na Villar, kinigipit ho ngayon eh. Diyan po tungkol sa kanilang mga negosyo. So, Tama. pwedeng 5 ang bumaliktad. Yan na lang ho tapos kukunin 3. So, ganun din po. So, talagang mahirapan na makakuha po ng Nako. ng 16 votes. Kaya pala mga kababayan, no, napilit nilang pinakakasuhan yung mga ibang senador dyan para kahit papaano mga kababayan mabawasan, no. Ibang klase yung kanilang taktika talaga mga kababayan. Di ba? Kasi yung si Senator Bato mga kababayan, alam naman natin na di na yun pwede mo bumoto mga kababayan, di ba? Di -1 na kabayan. Tapos yung iba pa, pinakasuhan. Pero sabi nga ni Kaele, ay naku po, wala na, finish na mga kababayan. Wala na talaga, absuelto na dito si BP Sara mga kababayan. Kahit anong pang gawin nila. Mga kababayan. Tapos sino pa ba? Siyempre yung si Rafi Tulfo Rap mo yung mga ay Tulfo brothers. re-electionist din. Alam naman natin mga kababayan na yung mga yan ay, di ba? Lalong-lalo na si Erwin Tulfo kabayan, di ba? Maka Duterte yan dati. Di ba? Binabanatan pa nga niya yung si Lene Robredo noon mga kababayan. Pero ngayon, nasa na? Halimbawa, sabihin natin na hindi man siya pumabor dito po sa para ma-impeach si VP Sara, pwede ho mag-abstain ho yan eh. So pag nag-abstain, patay na ang boto. So ibig sabihin, ang bilang pa rin 16 votes ang kinakailangan para ma-convict. So talagang napakahirap po ng sitwasyon ngayon. Nako. Sa mga nagnanais na mahatulan at mapatalsik sa pwesto si VP Sara at hindi na makatakbo sa 2028 elections. So, talagang sabihin natin na medyo siniswerte pa rin si VP Sara. Kasi yung saktohong ito, yung sitwasyon na ito, ay natapat na mag-i-eleksyon sa 2028. Sana kung sa matagal-tagal pa na isulong na po yung impeachment yan. Pero sakto Tapos next year mga kababayan, Wala na, campaign na. ay pwede maghahain na po ng sa kanilang certificate of candidacy. Yung mga Tapos kandidato, magkampanya na kabayan. alam ko, November October, November. Mag-file na po sila ng COC at para sa 2028 elections. So kasi mas maaga ngayon, di ba, yung paghahain ng COC. Kasi iba na tayo, di ba? Ang high-tech na yung ating botohan, di na po mano-mano So Correct. kaya maaga na para yung sa preparasyon, ipinapasok sa computer yung mga pangalan ng mga kandidato, lahat po, etc. etc. So dito mga kababayan, kaya ang sabi ni Professor Arjan Aguirre ng Ateneo de Manila University, yun 11 to 12 ang inaasahan na boboto para mapadismiss itong impeachment case laban po kay VP Sara. Base po sa konstitusyon, siyam lang po ang magharang tapos na. Kasi kinakailangan kasi kung pag siyam, hindi ka na makakabuo ng 16. Naku. Hindi po ba? So, maliwanag ho ito. Maliwanag pa sa sikat na ngayon, araw, syempre. tignan natin yung kung makaka-apekto ho ba. Ito hong ginagawang, kasi meron pa isang hearing Tama, ang bukas House mga of kababayan. Representatives at sa April 29. Yes. At ang issue naman doon yung mga threat, at tax records, BP Sara, yung mga gano'n, titignan ho natin kung ano yung kanilang mga lalabas sa ulit, ng mga dagdag na mga pakulo o kung ano man dito ho. Pero maliwanag ho mga kababayan na talagang yan nga ho ang labanan ho sa kahit sa House o sa Senate, numbers game. Pero dyan po sa mababang kapulungan, ay inaasahan kasi ang base po sa mga report ay nasa 150 plus na po Nako. ang sinasabing susuporta para
ipadala sa Impeach. Senado ito pong impeachment o yung articles of impeachment. Kasi kinakailangan lang 106 na kongresista ang bumoto sa plenaryo at agad nang dadalhin sa Senado itong articles of impeachment. Tapos, pagkatapos po niyan ay siyempre bubuo na po ng impeachment court ang Senado at ayun nga kay Senate President Tito Soto ay madali niya. Talagang bibilisan. Hindi katulad ng ginawa ni nooy Senate President Escudero na talagang hindi ganun hindi agad binuo yung impeachment court. Pero magandang ginawa ni Escudero kasi kita mo, nandun nagdesisyon ng Supreme Court. Kung nagbuo kagad sila ng impeachment court, di nagmukhang tanga ko sila bigla pipigilan sila ng Korte Tama. Suprema na illegal Tama. o labag sa konstitusyon yung inihain na articles of impeachment ng Correct. House of Representatives, di po ba? Correct. So, nakabuti rin ho yun, yung sabi natin na pagbagal at siguro pinag-aaralang mabuti ni Senator Escudero yung yung sa impeachment. Pero ngayon, sabi ho ni Senator Tito Soto, mabilisan daw ho. Kumbaga sa basketball, pagkapasa, shoot kagad. Wala nang dribble. Parang ganun ang gagawin ho ni Senator Soto bilang Pangulo po ng Senado. So, titingnan ho natin. Pero, siyempre, kahit na mabuo man yan, itong impeachment court, talagang sa dakong huli, ang labanan pa rin yan, yung bilang po ng mga senador. Klarong-klaro po, Kylie. Di po ba mga kababayan? Numbers game yung mangyayari dyan sa Senado. Pag yung hearing ay syempre kung matutuloy kabayan. Dyan sa Senado kasi mga kababayan di ba? Napag-alaman natin na may iba lang mga kongresista kabayan na naku po, di pabor sa impeachment ni BP Sara kabayan. Di ba? Ang dami nang nag-aanuhan kabayan. Di ba? Yung sila Puno. Di ba? Sila Asidre mga kababayan. Toby Chanko. Syempre may yan mga kababayan na mga kongresista din na panig nila. Di ba? So talagang bukas magkakaalaman na po mga kababayan. Nakaka-excite to mga kababayan, no? Di ba? Pero pag natuloy, ay nako po, panigurado rin walang kwenta. Absuelto din mga kababayan si BP Sara. Di po ba? Kahit sang banda sila umanggulo mga kababayan, ay nako po. Wala. Di nila. May talaga si BP Sara mga kababayan. Di nila maasinta kung baga. Yun. Naku po mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo? Na pinagagawa nila ngayon kay BP Sara kabayan. At syempre naniniwala ka ba kabayan na si BP Sara ay maabsuelto na ng tuluyan? Naku po, ikomento nyo lang sa baba at pag-usapan natin yan.